We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamaturan, kagula sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulo sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako naman sa Eden Priatos, live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, National Grid Corporation of the Philippines handa magpaathag sa tiyon nga ipatawag sa Kongreso angot sa nagluntad nga power outage sa Panay. Mga puso, koordinasyon sa power sector mas ginapasanyog agud malikawan nga masulit ang insidente suno sa NGCP. Yaring balita nga gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nag-antos sang 4 ka adlaw ang mga residente sa bilog nga Panay bangod sang lapnagon nga power outage sang tinalikdan nga semana. Sa ginpatigayon nga emergency meeting nga ginpangunahan sang Iloilo Provincial Government upod ang Department of Energy, Energy Regulatory Commission, National Grid Corporation of the Philippines, ginpahayag sang 7 ka power plant nga nagdululungan nga nagtrip, mismo sa grid naghalin ang tripping. Matandaan nga una nga nagtrip ang Unit 1 sang PEDC alas 12 sa udto sa Enero 2. Sunod sa NGCP, naintindihan nila ang pagkadismaya sa mga konsumidor kag nagkalain-laing nga stakeholders. Handa naman ang ahensya sa investigasyon, pananglit ipatawag sila sang Kongreso o Konsenado, agud mahatagan sila sang tion nga makapaatag sang natabo. That's what we are looking for, that we will be given the time naman to the opportunity and the chance to explain ourselves, because we are basing naman our actions on the data that's being generated by the system and what actually we saw during the time that before, during the time that it happened and after the incident. Bangon sang insidente, mas ginpasanyog pa sang NGCP ang koordinasyon sa power sector, agud masiguro nga hindi na masulit ang insidente. Lakip sa ginpromisa amo ang pagpabaskog sang grid system. Continuous ang aton pakig-coordinate sa aton nga mga different sectors sa power industry, sa aton with the generation, with of course side sa NGCP man kag of course side man sa distribution utility. So we are looking at the stability of the entire grid, especially sa atong mga protection settings to ensure na everything is well in sync with each other. Sa subong, padayon pa nga ginaimbestigahan sang Energy Regulatory Commission ang power outage sa Panay Island. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga Ilonggo, hindi sa gihapon kampante, apisar nagbalik na ang supply sang kuryente sa Panay. Klase sa Iloilo City balik normal na matapos ang 3 ka adlaw nga class suspension bangon sa power outage sa Panay. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Kim? Jerd, liwat naman na puno sang mga estudyante kag mga manunudlo ang 65 ka mga bulutuan diri sa syudad sang Iloilo matapos ang 3-day suspension sang klase bangod sa nagluntad nga power outage sa isla sang Panay. Sa pihak nga nagbalik na sa normal ang supply sang kuryente sa isla sang Panay, hindi sa gihapon makuha sa pila ka mga Ilonggo ang kahangawa nga liwat matabo ang power outage sa isla. Si Maylene, isa sa mga nabudlayan sa tiyon sang brownout, bangod liwat na trigger ang asma. Nagbalik ang asma ko tungkol sa brownout. Ang baho sang gasolina, ang power outage nga to is daw dako gid ang na-affect. Kaya ang mga pasyente nagamay. Gani, amo na lang ang pagpangaman ni Maylene in kaso nga magkulang naman ang supply sang kuryente. Dapat prepared kita, sir. For example, kung ang amo lang na, sir, kung may budget kita, dapat
Okay, tani may generator. Kita ang saton man nga health is we should alagaan taton health kay dako ang epekto kung mag-burn out. Samtang balik na sa normalang klase sa mga bulutuan sa syudad sang Iloilo. Matapos ang 3 ka adlaw ginkanselar ini ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa Iloilo Central Elementary School, malapit 95% sang ilang mga bumuluto ang nagbalik klase na. As of now, so we have no problem at Iloilo Central Elementary School kay almost sections in the grade level are having complete video attendance. There are only lang mga 3, 2, or 1 absences ng. Bilang inisyal nga tikang sang Iloilo Central Elementary School, magagamit sila sang alternative delivery mode kung sariin ipatake home sa mga estudyante ang mga na-miss nga lessons. Ma-send kami sang mga learning activities nga na-miss nila. Dapat all competencies from kindergarten to grade 6 makover ginanamon ang second quarter. Plano sa pulon sang Schools Division of Iloilo ang mga school principal sa Huwebes agon istoryahan ang mga nakaigo nga tikang sa paglagas sa mga na-miss nga mga leksyon sa mga estudyante. Tanan nga principals tingin naton because hindi man isala sa mga mistra naton. Hindi man na pwedeng pabalikon tas la weekend para magklase because hindi man iila sala. Kag do pina inaya nga ay ma-make up kita weekends. Jerd, suno sa Schools Division of Iloilo City, sa sulod sang 3 ka adlaw, isa na kuntani ka learning competency ang na-master o kung natunan sa mga estudyante. Apang pasalig nila nga masarangan nga makup up ang mga na-miss nga lessons. Jerd? Madamong gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Samtama Kapuso sa Bacolod City naman, sospetsado sa pagpangtiro sa soldado ang nagtambag sa tunga sa Kinagamo. Nagsungka na. Yaring balita nga itong gintutukan. Dala sa kakulba para sa kabuhi kag seguridad sang pamilya. Matapos ang 4 ka adlaw nga pagpanago, nagsungka na sa kapulisan ng 26 anyos si Jeffrey Layaon. Mayor nga suspect sa pagpaniro kay Corporal Jasper Gancia, isa ka scout ranger nga assigned sa Camp Ranao sa Marawi City. Alegasyon sa suspect, hindi matuod nga ginbaso sining tigulang nga may isang nobya ni Corporal Gancia. Paig sa suspect, una nga naggabot sa arma si Gancia. Kaya ang armiya mo na naguna gabot armas. Ginabit-bit niya na daan armas mo. Pagin sogoy ako, ti bakli to sigarilyo. Wala na ni bakla niya nung niya. Kay gabi na. Amo to diyan kita ko nga may armas. Aging wakli ko diyan niya kamot nga aging kakapyot sa kunulo. Amo to diyan nagbalusan na emitiro. Si Layaon na nag-aobra bilang construction worker. Nagapanawagan ng mahimata sini sa otoridad nga manginpata sa ila investigasyon sa pagpati nga nagpangaman lang ang suspect sa nagluntad nga insidente. Wala na nga malungay yung sino matirada siya. Makita ko na lang ang bata ko nga patay na. Kinanglan na nga ako na panawagan sa inyo nga hindi nyo lang pagtandugon ang akong nga hinablos kay maano ka mo anay, mangusisa ka mo anay. Nagpaiway na nga maghatag sa pahayag ang nobya ni Gancia nga nautdan pa sa kamalingking sa tiil sa nasalabat sa natabo. Si Gancia naman estable ng kahimtangan sa ospital. May maupod kanya siya lang ko no. So amo pa na nga ito nga ibaloon. Siya lang gid ang sa insidente. At first it was reported 3 ang aton nga suspects. Bangod naglaps na ang 36 oras ng reglementary period. Ginhilway na sa kusudiya sa Police Station 10 ang suspect. Ginpasakan ni isang kaso ng frustrated homicide. Ginpasiguro man nila guting nga wala dapat kabalakan ng suspect kag pamilya sini bangod ipaluntad ang legal nga proseso sa natabo. Nagpasalig man ang suspect kag pamilya sini nga tubangon ng kaso dalayo sa army personnel nga pasaylohon na lang. Upod, Kariel Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa Banwasang Putotan, Iloilo, 17 anyos nga solterito napatay matapos ginapahayag nakagat sang ido. Masobra 1 kagatos katawo nga may direct contact sa biktima, ginbakunahan na sang anti-rabies. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok.
Halos hindi makapati ang pamilya Samos sa barangay Tumkon, Ilaya, Pototan nga nagtaliwa ng ilahimata nga 17 anyos nga si Denmark matapos ginapahayag na kagat sang ido. Suno kay Tatay Mario nga amay sang bata, December 31 sang nagpangluya si Denmark kag nagreklamo nga nabudlayan na sa paginhawa kag pag-inom sang tubig. Enero 2 sang naglain ang iya pamatsyag kag gindala sa ospital. Nakitaan ng pasyente sang signs and symptoms sang rabies kapareho sang kahadlok sa suga, tubig kag nagawaras. Enero 4 sang ginbawian ini sang kabuhi sa Western Visayas Medical Center. Antes mapatay ang solterito, nakapanugid ini sa doktor nga nakagat siya sang ido sa tiil sang Hunyo sang tinalikdan nga tuig. Ang doktor pa nakabalo nga amo na kinagat siya sa ido. Pero galing hambalya, tatlo ka ano nga ito. Tatlo ka tag-iya. Kaya mo rin nambalo dok, hindi mo rin diya mapintuin kung sino. Okay, bali ang bata, doon doon nagalain lang isip, karon hindi tamang kadya kapinpuan kung sinugid. Karon maghambal kita nga mo dya. Karon kag mahambal na to. Way ako na ayam karan. Bangod sini, gilayon nga ginpambakunahan sang anti-rabies vaccine ang mga nasalamuha sang pasyente. Naglabot sa 120 ka mga residente, lakip ang miyembro sang pamilya, kag mga abyan sang pasyente ang ginpangbakunahan. Aminado ang barangay nga madamo sang layaw nga ido sa barangay. Ginapangabay sang barangay officials nga higtan sang maayo ang mga hinuptanan agud hindi makaperwisyo sa iban. Bali ang barangay council, nagaano kami hinyo ngang sa tanan namon nga pamuluyo nga kumiido sila. Pakituoy kami nga himuso nila tapos karon sa hapon gani mga siguro mga 2 o'clock may vaccine kami disang ido bilog gid nga barangay kay every yearly ginabuhat kita muna. Suno kay Pototan Mayor Rafael Lazaro, ginapaimbestiga na sini ang suspected rabies case kung anong ginhalinan sa kamatayon sang solterito, ilabi na nga madugay na ini nga nakagat sang ido. May meeting kami with our MHO, Social Health Officer, Dr. Ramon Dragon, and ang mga stakeholders namon para ma-update kami kag ma-investigate gid maayo kung ano gid ang gin-cause sang tong paglapta kuno sang rabies kay daw gina-question pa na naman kung rabies gid man. Kung i-base mo lang na sa dapat kung may rabies ang ido 2 weeks pagpatay na ikaw nga pasyente natnan pero it takes months. Ginpadulungan sa news team ang Rural Health Unit apang natabuan nga wala ang Municipal Health Officer. Plano sang banwa nga pasanyugon pa ang dog vaccination sa Pototan kag ginpanugyanan ang mga tag-iya sa mga ido nga mangin responsable nga pet owner. Abiso sang Department of Health sa tion nga makagat o kung makaros sang ido o kung kuring. Gilayon nga hugasan sang malimpyo nga tubig ang pilas, tinloan sang alcohol o kung iban pa nga antiseptic ang pilas. Ipabilin nga matinlo kag hindi pagtakpan. Gilayon nga magpadulong sa Animal Bite Treatment Center o kung magpakonsulta sa doktor. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Samtang mga puso sa Bacolod City naman ginpaidalom sa ceremonial disposal ang masobra 28,000 pesos nga balor sang illegal nga palupok nga nakompiskar sang BCPO kung Bacolod City Police Office ang tinaligdan nga holiday season. Ining kabahin sang tikang sang PNP aguni kampanya ang pagpaiway ukon ang pagbakal kag pag-obra sang palupok santo sa Republic Act 7183 nga basihan sang Ligtas Paskuhan program sang PNP. Ginpangbasa kag ginpanglubong mapalupok samtang ginapalapakan naman sa fire truck ang maboga nga isa sa mga nagapaunang nga gitunaan sang pagkasamad sang bagong tuig labi na sa mga kabataan. Samtang sa buong 2024, mayor naman niya tutukan sa kapulisan sa kabaranggayan sa Bacolod City ang pagpangsita sa mga motorsiklo at tricycle nga nagagamit sa magahon ga open pipe mufflers. Sa barangay Handumanan, ginapasangkad ang operasyon pinaagi sa pagpatuman sang on-the-spot sita palpag. Sabay lupsuton kang ipaidalom sa ceremonial destruction nga naandan sa mga police station. Gilayon, nga ginaguba ang ginawasak ang nakompiskar sa atubang mismo sa violator. Ginatutukan man sa kapulisan ang pagpangdakop sa mga motorcycle shops nga nagapang-install sini apisar ginadumilian. Kay kaamo ng reklamo na di mo kada gabi pabarak lang bala sang motor, so that cause disturbance and also no it is annoying sa iba nga tao nga mabatian pulpog dayon. Mga kapuso, duha ka semana na lang liwat na nga mabatian ang tukar sang Liars
Drums kag singgitan sa mga deboto ni Senyor Santo Niño sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Kasado na ang highlight activities, lakip na ang sinaot sa kalye it mga batang ati sa January 17. Sa pareho nga adlaw, hiwaton sa Magsaysay Park ang reenactment sa pag-umpisa sa Kalibo Ati-Atihan Festival. Sa January 19, hiwaton ang street dancing kung sidiin, hiwaton ang panaad sa mga deboto. Sa highlight naman nga Sadsad Ati-Atihan Contest sa January 20, 35 katribo ang magapa-indis-indis sa Osmeña Avenue. Ang mangin kampyon ang makabaton sang 1 million pesos cash. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga deboto ni Senyor Santo Niño at lahat ng ating mga kababayan na tunghayan ang mas pinalaki, pinasaya at pinasiglang Kalibo Senyor Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024 na gaganapin sa January 15 to 21, 2024. Samahan niyo po kami experience ang Mother of All Philippine Festivals dito sa Kalibo, Aklan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. President Ferdinand Marcos Jr. gintumod ang National Grid Corporation of the Philippines ukon NGCP nga may salabdon sa natabo nga power interruption sa isla sang Panay kag pila ka bahin sang Negros Occidental. Una na nga nagpahayag ang NGCP nga wala sang voltage issue sa natabo ang pagtrip sang pila ka mga planta. Ini ang gintutukan ni Josel Huesca. NGCP's failure to act during the crucial 2-hour window is a missed opportunity. As a systems operator, NGCP must proactively engage with distribution utilities and cooperatives to manage loads and prevent such system collapses. Inang kabahin sa payag ni President Ferdinand Marcos Jr. na tuoy sa kapaltahan sa NGCP nga mapaiway ang natabo nga power outage sa Panay Island kag bahin sa Bacolod City kag Negros Occidental sa nagligad nga semana. Suno sa presidente ang island-wide blackout ang nadalasang perwisyo sa mga residente. Nagparalisa ka nagdulot sang dako nga kapirdihan sa negosyo kag pangabuyan. Nagdala man ini sang kahangawa sa nagakinahanglan sang serbisyo medikal. Ginpabutyag man ni PBBM ang pasalig sang NGCP nga tapuso nagligad nga tuig ang Mindanao, Visayas and Panay Negros Cebu interconnections pero wala pa ini mahuman. Nagmando man ang presidente sa ERC nga tapuso na ang pag-reset sang rates sang NGCP agud masiguro nga tumanon ang ila obligasyon. Accountability lies with the NGCP. They are tasked with grid stability. Stability involves proactive responses to breakdowns and unexpected events, a duty that NGCP unfortunately has not fulfilled adequately. Una na nga nagpanindugan ang spokesperson sang NGCP sa interview sa GMA Regional TV 1 Western Visayas ang Biyernes nga wala sang voltage issue sa tion nga nagpalya ang mga planta. Nagpanindugan man ini nga wala sang nag-trigger sa bahin sang transmission nga mo ang gintunaan sang problema. Hindi dapat bumitaw ang any of the power plants because walang voltage issue. Kung nag-cascade man at 2:19 p.m., it may have been precipitated by one of the plants disengaging. Baka yun ang naging cause. Pero ginklaro na Attorney Alabanza nga makumpleto ang tanan nga detalye kung makahatag sang report ang PCPC. Gintinguan sa GMA Regional TV nga mapasabat ang PAM Concepcion Power Corporation pero wala nagasabat sa among tawag. Sa bahin sa PEDC, una na nga nagpahayag nga wala sa ila ang problema. Hindi cause yung tripping ng PEDC Unit 1, liwanagin lang natin dahil sufficient at saka stable pa yung grid, yung power supply natin. Josel Huesca, 1 Western Visayas. Samtang sa Negros Occidental naman, balaligaan sang RTW sa Sibali City na sunog. Samtang warehouse sa Ross City, ginlamon man sang Kalayo. Nakatutok Rudy Mar, sukal dito. Ginlamon sang Kalayo ang warehouse nga ini sa Barangay Banica, Rojas City, Capiz, Biyernes ang gabi. Madasig ang paglaptas ang Kalayo sa bilog ng establishmento. Dugang nga nangin problema pa bangod madugay kag nabuksan sang mga nagresponde nga bombero ang bodega bangod nakakandado. Sunok kay Fire Senior Inspector Michael Lopez, Acting City Fire Marshal sang Rojas City Fire Station. Ginapanagiyahan sang pamilya Chua ang warehouse. Nagbilin sang 500,000 pesos nga danyo sang sunog. Ginahibalo pa ang gintunaan sang Kalayo.
Ginlabon man sang kalayo ang balaligyaan niya ini sa Sipalay City Gymnasium. Alas 4 kainas ang kagahon. Puno sang mga ready-to-wear clothes kag grocery ang establishmento. Nagdangat sa kapin 240 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Ginalantaw sang Sipalay City BFP nga posible electrical short circuit ang ginhalidan sang kalayo. In vigilant kita, antes kita mag-huli, i-close ang aton nga mga stall. Siguro kung nga naka-off ang aton nga mga main switch, naka-unplug ang mga electrical appliances. Siguro kung nga wala sang open flame. Magluwa sa mga RTW kag grocery, may butane gas pa nga ginalantaw nagpaibwal sang kalayo. Gilayon man niya napalong ang sunog. Rodjemar Socaldito, 1 Western Visayas. Kawalong patay ang 45 anyo sa driver sa motor ngayong kilala kay Ramil Diamante sa mabungguan sa isa ka pick-up sa Circumferential Road sa bahin sa Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Pilaso naman ang angkas sining sige Wilmar Villanueva, 21 anyos. Yung kilala driver sa pick-up na si Flores. Sunod sa kaprisan nga biyahe padulong sa isa ka direksyon ang duha sang inaling nga nag-overtake ang motor. Nagtabog ang driver sa motor kag bangod sa impact ginbawian ni isang kabuhi. Padayon nga ginabulong ang angkasini sa ospital. Nahibaluan nga nakainom ang biktima sang nagamaneho sang motorsiklo. Ang motorcycle nagkaon kumbaga sa linya sang Toyota Hilux, wherein ang driver sang Toyota Hilux nag-attempt nga maglikaw man. Unfortunately, ining motor nagbalik sa iya nga lane. Sa iban pang balita, sa 66 anyos nga lalaki nga nagatabok sa dalan, patay sang mabungguan sang salakyan sa Santa Barbara, Iloilo. Suno sa Santa Barbara MPS, nakaangkon sang kapilasan sa lawas ang senior citizen matapos nga nabungguan sang salakyan sa barangay Duyan-Duyan. Pauli na kuntani sa uton ng driver sang salakyan sa makabunggo sa biktima. Wala naman nakainom ang driver suno sa kapulisan. Wala sang plano ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso. Nag-areglohanay ang duha ka partido. Nagumpisa na nga malintaw sa GMA Afternoon Prime ang Revenge series nga makiling nga ginabidahan ni El Villanueva kag Derek Monasterio. Magalibot ang istorya kay Amira nga nakagumsang madamo nga mapagpamigos apang nakatuon nga magbangon. Ang powerhouse cast ginalakipan ni Thea Tolentino bilang Rose, Christopher Martin, Myrtle Sarosa, Royce Cabrera, TJ Marquez, kag Claire Castro nga magabugos sa Crazy Five. Ang revenge drama nga inihalin sa AS Azin kasi napatay nga si Rain Loleng. Ginsulat sa Carlos Balanga Memorial Awardee nga si Clara Suar Navarro ang serye sa direksyon ni Rado Peru. Malintaw ang makiling mga kapuso, 4 p.m. pagkatapos ng Stolen Life, Lunes to Biyernes. Excited na si Sparkle actress Gabby Garcia sa upcoming show sa Kapuso Network. Malintaw si Gabby sa duwag kanila nga series sa Sang Jimmy ng Cantadia Chronicle Sangre kag Widow's War. Kumpirmado na ang pagbalik ni Gabby bilang Elena o purang 2016 Sangre nga sa ni Glyza de Castro bilang Perena, Sanya Lopez bilang Danaya kag Kylie Padilla bilang Amihan. Mag-upod naman ang magabida ni Gabby sa intense drama series nga Widow's War, si Bea Alonzo kag Carla Abellana. Samtang yari naman ang mga eksena nga ni mo dapat ma-miss sa Black Rider. Madagpan na bala ni Black Rider si Calvin ina ang dapat pangatutukan sa Black Rider karon sa gabi na pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, PDL sa BJMP District Jail sa Pototan ginapahayag ngagin sa puti sang kapareho sini nga PDL suno sa iya himata. Kutsilyo ginaligar nga nakasulod sa jail facility. Inanggin tutukan ni Kim Salinas. Gin sa puti kag ginhampak sang tubo. Ini ang ginhimo sang isa ka person deprived of liberty sa District Jail sa Nangapototan suno sa imataas ang isaman ka PDL sang nagpangayo sang bulig sa GMA Regional TV 1 Western Visayas. Suno kay alias Lotnot, nagpagunting ang hiyay mata kag sang nagbalik. Gilayon ini nga ginsaputi sang kasubong nga PDL kung sarin nalaguban ang iya kalawasan. Na pagupit
Tapos pag sa kaya mo na, wala siya kabalo kung ano ang rason, kaging sa puti na na siya dahil ang iya nga konfrontasyon namang nandiin ang shabu, diin mo gitabo ang shabu. Nagahilibion nga nagpanugid ang iya himata nga PDL. Ang iya pangayo, isiparar siya sa nagsaputi sa iya bangod sang kahadlok kamuno nini bangod may nahuptan nga kutsilyo. Niya muna, hindi lang siya ang masakit ng inmates niya na ba sa iban sa linya inmates sa sulod ba sir? Sang ginpalabot sang news team ang natabo, ginkumpirmar sang jail warden nga nag-away ang duwa sang Sabado. Sa karon, ginseparar na sa magkatuway nga selda ang duwa matapos na ibuluan ang ginapahayag pagsaputi. Separate nga selda man. Different building pagid. Different building pagid. May gamay ito siyang alago, parte sa may siko siguro pag altercation nila baligin pa nakang neguro. Tapos siyempre damo man na sila upos, daawat man sila dayon. Hindi ko na matuod suno sa jail warden nga nang lampos ang tubo ang isa ka PDL. Suno kay Beltran, nakaagi na pang buno patay sa ang kasubo nga inmate ang nagsaputi kag may kaso man nga murder. Samtang kaso naman sa illegal nga droga ang ginapangatuban sang ginsaputi. Hindi man matuod suno sa warden nga may nahupot nga kutsilyo ang nagsaputi. Adlaw-adlaw ang ilapagsakyar sa mga inmates sa good masiguro nga wala sang may makasulod o kon mahimo nga deadly weapons. Inalantaw kung may mga ala silang mga ginaupla, mga improvise bala. Aton mga PDL, mangita ilang agi. Para mo na, mag-ubra sa mga kontrabando, isan may makuha lang sila ka alambre. Padayon pa ang investigasyon sang warden kung ano ang matuod nga ginawayan sang duwa ka PDLs. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga deboto ginpakigbahin ang mga grasya kag milagro paagi sa pagpangamuyo kay Santo Niño de Cebu. San Jose Placer Parish naghimo sa mga tikang agod mapabilin ang religious side sa Dinagyang Festival. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Dance performances sa mga tribo, matahom kag nanari-sari nga performances ang banda, food trips sa mga dalanon kag madamo pa sang iban nga makalilingaw aktibidades. Ini ang pila lang sa ginabantayan sa mga Ilonggo kag turista tag sa Dinagyang Festival. Apang may nakadumdum pa iyan nga sentro kag ginapasidunggan sang kapistahan amo si Senyor Santo Niño. Sa San Jose Placer Parish, ato nakilala si Cecilia nga masobra na 30 katuig nga deboto. Kung magkanto ka sa iya, magpalapit ka sa iya. Madali, mahapos, madasig ang pagsabat niya. Along the way, maano mo gid, ma-feel mo gid ang pagsabat niya sa atanani mo nga mga petitions and prayer. Para naman kay Lilibet, grasya kag pagbago sa iya pamilya ang naagom paagi sa iya debosyon. May mga blessings man yan, nag-aabot through prayers man siguro sa iya. Kag may mga pagbago man sa kabuhi. Especially sa mga bata. Ang ila debosyon kag pagtuo nagdala sa ila sa pagserbisyo sa simbahan paagi sa Cofradia del Santo Niño de Cebu Iloilo City Chapter nga nagabulig sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Sila ang nagkapauna sang Novena Masses kag liturhiya nga magasugod na sa Enero 19. Sa mga tuig, mas ginpadamo nila ang Novena Masses sa tuyo nga mapatudok sa tagipusoon sa mga Ilonggo ang debosyon kay Senyor Santo Niño. Sang nagligad nga tuig, may 4 kami ka Novena Masses. Susubong para pagid nga mapadamo naton ang magasimba diri. Nag-come up kami sa nasiling ni Lilibet sang 6 na gid ka schedule. Hindi tagid pagalimtan ang dinagyang naging dinagyang tungod kay Senyor Santo Niño de Cebu. Ang 56 anyos nga imahe ni Santo Niño de Cebu ang mag-aisahanon naman nga gamiton sa fluvial procession sa Enero 26 kung sariin madamo nga imahen ang naggamit sang nagliligan nga tuig. Sunuman sa ila, 80% na nga preparado ang simbahan sang San Jose sa mga aktibidad sini. Kaangay sang religious sadsad sa Enero 27 kag ang misa sa mismo adlaw sa kapistahan sa Enero 28. Ini nga year, basi mag-more pagid ang tao kay ti open na kita. Kag daw damo naman kami na pang-invite nga mga parishioner nga maka-attend sila para ma-feel man nila kung ano ang religious sadsad nga ginatawag. Pagpangamuyo kag pagtambong sa misa ang imbitasyon sang grupo agud hindi malipatan ang sentro sang Dinagyang Festival.
Upod kay Cirilo Rinduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga pungsod mag-aulan sa pinakabahin sa pungsod bangod sa nagkailain nga weather systems. Sa karon wala sang may na-monitor nga bagyo apang nag-apekto ang shear line sa eastern sections ng southern Luzon samtang amihan naman ang nagaluntad sa nabilin nga bahin sa Luzon. Posible naman ang localized thunderstorm sa iban pang bahin sa pungsod. Base naman sa datos sa Metro Weather, may chances ang ulan sa Aklan, Capiz ug Negros provinces. Manginman namin naman ang tiyempo sa nabilin nga bahin sa Western Visayas. Posible man ang ulan sa iban pang bahin sa Pilipinas. Kapuso, madamo ganyan salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Priatos. Kapuso, mag-isa kita kaghibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.